Dear Miss Kay, akala ko trabaho lang ang haharapin ko bilang isang OFW. Pero hindi ko inaasahan na madadala ako sa tukso ng sarili kong amo. Mahal ko ho ang pamilya ko na naiwan sa Pilipinas. Pero sa piling ng matandang amo kong si Mr. Joaquin, natutunan kong bumigay sa isang bawal na relasyon. Ngayon ay naguguluhan po ako. Ititigil ko ba ang lahat bago masira ang pamilya ko? O ipagpapatuloy ko ang lihim na nagbibigay init at aliw sa akin dito sa abroad? Magandang araw po sa inyo, lalong-lalo na sa inyo, Miss Kay. Nakahanda po akong makatanggap ng anumang komento sa inyong channel. Pero sana'y mabigyan niyo ako ng maayos na payo kung paano ko malalampasan ang pagsubok sa aking buhay. Ako po si Lena. Hindi ko tunay na pangalan. 35 years old na po ako. May isa akong anak na iniwan sa Pilipinas para makipagsapalaran dito sa abroad. Ang asawa ko, si Vicente, ay isang construction worker. Hindi sapat ang kinikita niya, kaya napagpasyahan kong mangibang bansa. Ang sakit sa dibdib na iwan sila. Pero kailangan. Ang sabi ko sa sarili ko noon, kakayanin ko para sa kanila, para sa pamilya ko. Paglapag ko sa bansang ito, sinalubong agad ako ng agency staff at dinala sa bahay ng magiging amo ko. Malaki yung bahay, 2 palapag. May hardin at may malalaking bintana. Ang pangalan ng amo kong lalaki ay Mr. Joaquin. Nasa edad 65 na. Matangkad at medyo mataba. Maputi na ang buhok, pero kitang-kita pa rin ang tikas ng katawan. Wala na raw asawa. Matagal ng byudo. At wala rin siyang kasama sa bahay niya. Tahimik lamang siyang tao. Nung unang gabi ko roon, kakaiba na ang tingin niya sa akin. Hindi naman bastos, pero parang sinusuri niya ako mula ulo hanggang paa. Naiilang ako, kaya nagbababa ko agad ang tingin. Lena, dito ka titira sa maliit na kwarto sa may gilid malapit sa kusina. Araw-araw aasikasuhin mo ang bahay. Simple lang naman. Wika niya sa mabagal na Ingles na kaya ko namang intindihin. Tumango ako at ngumiti kahit may kaba sa dibdib. Lumipas pa ang mga araw, nakasanayan ko naman na ang araw-araw na routine ko dito sa bahay niya. Ang paglilinis at pag-aasikaso sa lahat. Mabait si Mr. Joaquin, pero mapanuri. Lagi niyang chinecheck kung maayos ba yung pagkakapunas ko sa mesa o kung maayos ba yung plancha sa mga damit niya. Ayoko namang mapagalitan, kaya todo ingat talaga ako. Isang gabi, nadatnan niya akong nagluluto ng hapunan. Lumapit siya sa likod ko at halos madikit ang balikat niya sa balikat ko. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa batok ko. Good. Smells good. Bulong niya. Kinabahan ako nun. Napahawak ako sa sandok ng mahigpit. Pero ngumiti siya at lumayo. Pinilit kong ipagpatuloy ang pagluluto na para bang walang nangyari. Pero ang puso ko kumakabog. Minsan, kapag Sabado ng gabi, nagkukwento si Mr. Joaquin tungkol sa namayapa niyang asawa. May hawak siyang baso ng alak. Nakaupo sa may sala. Ako naman ay nakikinig lang habang naglilinis ng mesa. She used to sit here, sabi niya habang tinuturo yung sofa. Now, empty. Kita ko ang lungkot sa mga mata ng matanda. Doon ko naramdaman na kahit istrikto pala siya, may kalungkutan siyang dinadala.
Minsan nga, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin habang ako'y nag-aayos ng mga gamit sa bahay. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Pero ako, ramdam kong may kakaiba. 2 linggo pa lang ako sa kanya, Miss Kay. Pero napapansin ko na masyado siyang malapit. Hindi tulad ng ibang mga amo na para bang sobrang tataas. Si Mr. Joaquin, napakasimple. Laging nasa paligid ko. Nung isang gabi, bigla siyang bumaba sa kusina kung saan ako nagtitimpla ng maiinom para sa kanya. Sit, utos niya sabay turo sa upuan. Naupo ako kahit nagtataka. Inabot niya sa akin ang isang maliit na tasa. For you, you work hard, sabi niya. Gumpiti ako. Thank you, sir. Tahimik kaming umiinom. Ramdam ko yung tingin niya sa akin at ako naman iwas ng tingin. Sa isip ko Lena, wag kang papaapekto. Nandito ka para magtrabaho, hindi para sa kung ano-ano. Alalahanin mong asawa at anak mo. Ayokong matulad ka sa mga kapitbahay mong naghiwalay nang mag-abroad ang mga asawa. Pero bakit, Miss Kay? Para bang may kakaibang init akong nararamdaman, lalo na sa mga titig niya. Isang madaling araw, may narinig akong katok sa pinto ng maliit kong kwarto. Napaigtad ako noon. Sino pa nga bang kakatok, kundi siya lang naman. Lena? Tawag niya sa mababang tinig. Dahan-dahan kong binuksan ng kaunti ang pinto. Nakatayo siya roon. Nakapajama. You okay? Tanong niya. Tumango naman ako. Yes sir, I'm okay. Sagot ko. Ngumiti siya ng marahan. At bago lumakad palayo, bahagya pa siyang tumingin ulit sa akin. Para bang may sinasabi ang mga mata niya. Sinara ko agad ang pinto at sumandal. Pinipilit na huwag kabahan. Sa sulok ng maliit kong kwarto, naiiyak ako. Miss na miss ko na ang asawa ko at ang anak ko. Pero bakit sa mikling panahon ko rito? Ramdam ko na may kakaibang simbuyo ang paligid kapag andyan si Mr. Joaquin. Hindi ko maintindihan kung takot ba o tukso ang nararamdaman ko. Alam kong mali kung sakaling may mangyari. Pero sa tingin ko, sa paraan ng kanyang pagbibigay pansin sa akin, tila may kumikiliti sa puso ko. At doon ko naiisip, sana'y wag dumating ang araw na hindi ko na mapigilan ang matukso. Linggo ng umaga, habang nagwawalis ako sa hardin, bigla siyang lumabas ng bahay. Naka-short lang siya at t-shirt. Napansin kong medyo mahina na ang lakad niya. Dala na rin siguro ng edad niya. Lumapit siya at inabot sa akin ang isang baso ng tubig. For you, Lena. Tuhat, sabi niya. Kinuha ko yun at nagpasalamat. Pero habang umiinom ako, nakatitig siya. Hindi ko alam kung iiwasan ko ba ang mga mata niya o titingnan ko pabalik. Pero sa huli, pinili kong yumuko at bumalik sa paglilinis. Pero sa isip ko, bakit ganon ang mga tingin niya? Para bang hindi ako kasambahay? Para bang hindi siya amo? Tuwing gabi, halos pare-pareho lang naman ang eksena. Nasa sala siya, umiinom ng alak, habang ako naman ay naglilinis ng kusina. Pero madalas niya akong tinatawag. Lena, sit here, keep me company. Noong una, nag-aalangan ako. Pero dahil ayokong magmukhang suplada, umuupo ako sandali para samahan siya. Pinapakinggan ko siya habang kinukwento ang buhay niya. Kung paano siya naging negosyante, paano niya nakilala yung yumaong asawa niya, at kung paanong hanggang ngayon, mag-isa na lamang siya sa malaking bahay na ito. Habang nagsasalita siya, napapansin kong dumarami ang pagkakataong tinitingnan niya ako ng diretsyo. Para bang sinusukat
kung hanggang saan ang kaya kong tiisin. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng gamit, bigla siyang tumayo sa tabi ko. Hinawakan ang kamay ko at sinabing, "Good job, Lena. Very neat." Simpleng hawak lang yun, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang palad. Parang may kuryenteng tumaloy sa katawan ko noon, Miss Kay. Agad akong napatigil at ngumiti para itago ang kaba. "Thank you, sir." Sagot ko na lamang. Pero magdamag noon, hindi ako makatulog. Kinabukasan, nagkaroon ako ng pagkakataon na makatawag kay Vicente. Kitang-kita ko ang ngiti ng anak namin sa screen. "Ma, miss na miss ka na namin," sabi ng anak ko. "Konting tiis na lang, anak. Para sa inyo to," sagot ko habang pilit pinipigil ang luha. Nakangiti rin ang mister ko na para bang gustong-gusto na akong yakapin. "Ingat ka dyan, mahal. Huwag kang magpapaabuso ha. Baka mamaya minamaltrato ka dyan, sasabihin mo sa akin. Baka hindi ka na nakakakain ha. Mag-iingat ka palagi," sabi niya. Napangiti ako. Wala siyang kaalam-alam. Hindi niya alam na iba ang nangyayari ngayon sa naiisip niya. Kung gaano ako kalapit sa tukso. At hindi ko rin alam kung hanggang saan pa ang kakayanin ko para mapigilan to. Lumipas pa ang mga araw. Habang naglilinis ako ng sahig sa may sala, biglang dumaan si Mr. Joaquin. Natapilok siya at muntik nang madapa. Agad akong napatayo para alalayan siya. Akala ko magagalit siya pero hindi. "Careful, sir," sabi ko habang hawak ang siko niya. Napatigil siya at tumingin sa akin. Malapit na malapit ang mukha namin. Ramdam ko yung init ng hininga niya at ilang segundo kaming nakatitig sa isa't isa. Parang tumigil ang oras. Gusto kong umatras pero hindi ko magawa. Sa huli, siya ang unang umiwas at tumawa pa ng mahina. Sabay sinabing, "I'm old, Lena. Clumsy," sabi niya. Kinagabihan, nakahiga na ako sa maliit kong kwarto. Gising na gising ang diwa. Ang isip ko ay magulo. Naalala ko ang mga titig, ang mga hawak, at ang mga sandaling halos magdikit ang mukha namin. Nadadarang ako, Miss Kay. Nakakaramdam ako ng init na hindi dapat. "Lena, ano ba to? Huwag kang papadala. May asawa ka, may anak. Nandito ka para magtrabaho, hindi para maghanap ng iba." Pero may isang bahagi ng puso ko ang hindi matahimik. Sa kabila ng pagkailang, bakit may kung anong kilig sa bawat tingin niya? Pagkaraan pa ng ilang araw, nag-aayos ako ng hapunan. Lumapit ulit siya sa kusina. "Lena," tawag niya. "Tomorrow, no work. We go out, you need rest." Yun ang sinabi niya. Natigilan ako. Lalabas kami. Kami lang dalawa. Hindi ko alam ang isasagot ko. Ayokong magmukhang bastos pero alam kong may kasama na itong tukso. Hindi na ako kasambahay para sa kanya. Ngumiti siya at muling tiningnan ako ng matagal. Nung sumapit ang araw nang sinabi ni Mr. Joaquin na lalabas kami, maaga akong naghanda. Simple lang ang suot ko. Maong na pantalon at blusa. Pero ramdam kong iba ang kabog ng dibdib ko. Paglabas namin, dinala niya ako sa isang maliit na restaurant. Tahimik ang lugar, konti lang ang tao. Kumain kami at nagkwentuhan. At sa unang pagkakataon, tila hindi ko siya amo. Para bang isang matandang kaibigan ang tingin ko sa kanya. Habang nakaupo kami, bigla niyang sinabi, "Lena, thank you. Since you came, house feels alive again." Hindi ko alam ang isasagot ko.
Tumingin ako sa kanya. Nakita ko ang lungkot at init sa mga mata niya na para bang humihingi ng higit pa. Pagkatapos naming kumain, naglakad-lakad muna kami. Hanggang sa dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. Sir, bulong ko sa kanya, pero hindi ko naman binawi ang kamay ko. Sa halip, pinisil ko pa nga yun ng marahan. Hindi ko alam, Miss Kay, kung paano kami napadpad sa isang maliit na hotel malapit doon. Hindi ko rin alam kung bakit ako pumayag. Ang alam ko lang, sa bawat titig at hawak niya, unti-unting bumigay ang matagal ko nang pinipigilan. Pagpasok sa loob, tahimik kaming dalawa. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng puso ko. Lumapit siya. Dahan-dahan lamang at pagkatapos ay hinawakan ng pisngi ko. Lena, bulong niya. At bago pa ako makapag-isip ng tama at ng mali, hinalikan na niya ako. Marahan sa simula hanggang sa naging mapusok. Doon ko na naramdaman ang pagtibok ng damdamin at tukso na matagal ko nang kinakalaban. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sa gabing yon, sa unang pagkakataon, nagpadala ako, Miss Kay. Bumigay ako. Alam kong may asawa at anak ako. Pero pag nasa ganitong sitwasyon ka na pala talaga, hindi mo na mapipigilan ang iyong sarili. At opo, binigay ko ang sarili ko sa matandang yun. Isang gabing pinunan niya ang pangangailangan ko. Noong mga oras na yon, hindi lang isang beses na may naganap sa amin. Maraming beses, Miss Kay. Saksi ang silid na yon kung ilang beses akong nakuha ni Mr. Joaquin. At ang masakit, hindi ko siya pinigilan. Walang pagtutol, walang pag-aalinlangan. Dahil ang nasa isip ko nung gabing yun, nag-e-enjoy ako. At pagkatapos, nakahiga na ako sa tabi niya. Halos hindi nga ako makatingin. Ang isip ko ay magulo. Anong ginagawa mo, Lena? May asawa at anak ka sa Pilipinas. Nakukonsensya na ako dahil bumalik na ako sa tamang pag-iisip. Pero ang katawan ko noon, ramdam na ramdam pa rin ang init ng mga yakap ni Mr. Joaquin. Nakangiti ito habang hinahaplos ang buhok ko na nakatingin sa akin. You make me feel young again, sabi niya. Napapikit ako. Sa isang bahagi ng puso ko may kilig at saya. Pero sa kabila nun, naroon ang guilt, ang bigat ng kasalanan na hindi ko alam kung kaya ko pang buhatin. Pag-uwi namin sa bahay, hindi na ako mapakali. Lalo na nung mag-video call ang asawa ko at ang anak ko. Nakangiti ako sa kanila sa screen. Pero sa loob-loob ko, ramdam na ramdam ko na ang bigat ng lihim na uumpisahan ko na ang itago. Pero hanggang kailan? Hanggang saan ako dadalhin ng tukso? At doon, napagtanto kong hindi na to simpleng trabaho. Pumasok na ako sa isang sitwasyong baka ikasira ng lahat. Katulad ng nangyayari sa iba. Pagkatapos ng unang gabing nagkasala ako, hindi na ako makatay ng diretsyo kay Sir Joaquin. Nahihiya ako dahil baka iniisip niyang ganun kabilis lang niya akong nakuha. Nagpatuloy ang buhay ko sa bahay ni Mr. Joaquin. At lumipas pa nga ang ilang araw, akala ko'y magkakahiyaan kaming dalawa. Pero hindi pala. Dahil lalo kaming naging malapit ni Mr. Joaquin. Lagi na niyang hinahawakan ang kamay ko. May mga tinginan at sa tuwing nasa bahay siya, ramdam kong may pagnanasa sa pagitan naming dalawa. Isang hapon, umuwi siya ng maaga. Ako naman ay nagluluto sa kusina. Lumapit siya sa likod ko, niyakap ako ng mahigpit. Lena, bulong niya. Alam kong mali, Miss Kay, pero hindi ko siya kayang itaboy. Bumaling ako
at muli kaming naghahalikan. Mapusok. At sa bawat saglit, lalo akong nahuhulog sa kanya. Dinala niya ako sa kanyang kwarto. Doon, muling bumigay ang katawan ko. Ngunit habang nasa gitna kami ng init ng aming kasalanan, biglang tumunog ang cellphone ko. Ang asawa kong si Vicente, tumatawag. Napatigil ako. Kinabahan ako at halos manlambot ang tuhod ko. Pero hinawakan lamang ako ni Mr. Joaquin. Pinisil niya ang kamay ko at bumulong na, "Answer it, Lena. It's okay." Nanginginig pa ang boses ko habang sinasagot ko ang tawag. "Hello, mahal?" Narinig ko ang boses ng asawa ko mula sa kabilang linya. "Mahal, kumusta ka dyan? Miss na miss ka na namin ni Bunso. Sinabi niyang tawagan kita kaso nakatulog na rin siya eh." Hindi ko binuksan ang video call. Tanging tawag lamang para hindi ako makita ng asawa ko. Sinabi kong may ginagawa lamang ako, kaya hindi ko pwedeng buksan. Pinilit kong umiti sa mga sinasabi niya. Kahit halos mabaliw na ako sa sitwasyon ko. "Okay lang ako dito, mahal. Nagtatrabaho ako ng mabuti. Mabait ang amo ko," sabi ko pa. Habang nagsasalita ako, naiiyakap pa rin ako ni Mr. Joaquin mula sa likuran. Hinahaplos ang buhok ko at ramdam ko ang init ng kanyang hininga sa batok ko. Lalong naghalo ang kaba, takot at tukso sa dibdib ko, miski. Dalawang mundo ang ginagalawan ko. Sa kabilang linya, naririnig ko ang boses ng asawa ko. At ang anak kong parang naalimpungatan. "Mama, uwi ka na po agad ah. I love you," sabi pa niya. Naiyak ako. "Love you too, nak." Sagot ko naman na pilit pinapakalma ang boses. "Mag-iingat ka dyan, Lena, ha?" sabi ng asawa ko. "Hihintayin ka namin dito." Pagkatapos ng tawag, napahiga ako sa kama. Hawak ang cellphone, nanginginig ang kamay. "Lena," bulong ni Mr. Joaquin. Nakatingin sa akin na may halong pagnanasa at pagkalinga. "You don't have to feel alone anymore." Sa gabing yun, muli akong bumigay. Pero pagkatapos, habang nakahiga sa tabi niya, ramdam ko ang konsensya. Dalawang mundo ang meron ako ngayon. Isang mundo sa Pilipinas kung saan naghihintay ang asawa at ang anak ko. At isang mundo rito kung saan ako ay nagiging ibang tao sa piling ni Mr. Joaquin. Natatamasa ang karangyaan ng buhay. Alam kong mali. Alam kong kasalanan. Pero alam ko rin na hindi na ganoon kadaling putulin ang apoy na sinimulan na naming sindihan. Habang pinagmamasdan ko si Mr. Joaquin na nakatulog na, hindi ko maiwasang mapaluhan ng tahimik. Hanggang kailan ko kaya kakayanin ng ganito? Hanggang saan ang pagtatago ko sa asawa ko? Alam kong darating ang araw ng pagbabalik ko sa Pilipinas. At kapag dumating yun, baka doon ko maramdaman ang tunay na bigat ng lahat ng kasalanan ko. Pero sa ngayon, pinili kong manatili sa apoy, kahit alam kong unti-unti akong sinusunog nito. Pagkaraan ng gabing natawagan ako ni Vicente, habang nasa piling ako ni Mr. Joaquin, akala ko titigil na ako. Sinabi ko sa sarili ko huling beses na yun, pero hindi. Dahil lumipas ang mga linggo hanggang sa naging buwan, lalong naging madalas ang aming pagtatagpo ni Mr. Joaquin. Sa tuwing wala siyang lakad, palagi niya akong hinahanap. Kung minsan sa sala, kung minsan sa kwarto niya, nagtatagpo kaming dalawa. Bumibigay ako. At minsan pa nga, kahit simpleng paghawak lang sa kamay o yakap sa kusina, ramdam na ramdam ko ang init sa pagitan namin. Na para bang ako ang asawa niya roon. Sa bawat haplos niya, alam kong mali. Pero sa bawat sandali, lalo akong nadadala. Hindi ko na alam kung saan ko ilalagay ang sarili ko. Dalawang buhay.
Kapag kausap ko ang asawa ko at ang anak ko sa video call, nakangiti ako na para bang walang nangyayari. Nakikinig ako sa mga kwento ng anak namin tungkol sa eskwela at sa plano ni Vicente kapag nakauwi na ako. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, may kasinungalingan akong tinatago. Pagkatapos ng tawag, babalik ako sa piling ni Mr. Joaquin. Doon ko mararamdaman ang init, ang pag-aalaga, at ang atensyon na hindi ko na nahanap mula sa malayo kong asawa. 2 buhay, 2 mundo, at ako, nasa gitna, pilit na pinapasa ng bigat ng lahat. Lena, bulong ni Mr. Joaquin habang magkahawak ang kamay namin. You make me happy. Stay always. Ramdam ko ang bigat ng mga salitang yon. Alam kong hindi lang ako isang katulong para sa kanya. Alam kong higit pa. Pero sa bawat halik at yakap na binabalik ko, ako mismo ang nagtutulak sa sarili kong malubog ng malubog. Ngayon, habang nakahiga akong mag-isa sa maliit kong kwarto, hawak ang cellphone at tinititigan ng larawan ni Vicente at ang anak namin, hindi ko mapigilan ang mapaiyak. Ako si Lena, misis na OFW. Lumayo para maghanap buhay, pero naligaw naman ang landas. Mahal ko ang pamilya ko, Miss Kay. Pero sa piling ni Mr. Joaquin, paulit-ulit naman akong bumibigay. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko maitatago ang lahat. Hindi ko alam kung paano ako makakawala. Kaya naman sumulat ako sa inyo. Ano ba ang dapat kong gawin? Ititigil ko na ba bago pa tuluyang masira ang pamilya ko? Uuwi na ba ako ng Pinas? Pero paano ang trabaho ko? O hayaan ko na lang na magpatuloy ang relasyon namin ni Mr. Joaquin? Paano ko haharapin ang lihim na ito na ako mismo ang pumili? Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, lubos na gumagalang. Lena, ang misis na OFW.